buwan na itala ang pinakamataas na inflation rate o pagtaas ng presyo ng bilihin sa loob ng isang taon. Sapat nga ba mga programa ng pamahalaan para mapagaan ang pasanin ng mga mamamayan? Maaga pa lang nakikipagsabayan na si Romel sa mga pasahero ng jeep. Ang kanyang destinasyon, isang state university sa Maynila. Pitong taon ng janitor si Romel dito. Kumikita ng 404 pesos kada araw, ang kasalukuyang minimum wage sa mga karaniwang manggagawa sa Metro Manila. Yung hindi pa ako naging regular dyan, umabot kami ng 250 hanggang 360. Ngayon lang, puro. Ramdam pa rin na kulang talaga. Lalo na may mga anak ka na. Halos kasabay niyang nagbabanat ng buto si Ronnie, isang jeepney driver. Dahil nakikipasadala, mahalaga ang bawat minuto ng kanyang biyahe. Bawat barya kasing kikitain niya ay katumbas ng pantustos para sa kanyang 10 anak. Hindi naman pare-parehas ang biyahe. Mayroong magandang biyahe, mayroong hindi magandang biyahe. Minsan may kita, minsan wala. Ganun lang, ganun kahirap ang biyahe. Tsimpo-tsimpo lang. Habang umaarangkada si Ronnie sa kalye, paglilinis naman ng campus ang binubuno ni Romel. Pagsapit ng tanghalian, sa isang karindere siya nagpupunta para mapawi ang gutom. Minsan tinitiis ko na lang. Sabi ko ako, malapit na naman kami uwi. Mamaya na lang makain para makatipid naman. Kasi panggastos namin ito bukas. Isa lang si Romel sa 36 na milyong manggagawa sa bansa na umaasang makakatikim ng wage increase ngayong taon. Sa petisyong isinumite ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa National Wages and Productivity Commission o NWPC, 75 piso ang giit nilang dagdag na sahod para makaagapay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang problema, ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECO, 13.35 pesos lang ang kayang maibigay na aumento para maiwasan ang pagkalugi ng mga kumpanya. Alam mo, kung susundin mo yung batas ng minimum wage fixing, there are two reasons kung paano ibibigay ang wage increase. One is computation of the erosion rate from July 10, last increase, to March 2011. Erosion rate yun. The second factor ay kakayahan ng kumpanya. So doon sa erosion factor, ang computation namin is 13 pesos and 35 centavos. So around a little over 4%. Para sa mga manggagawa po at saka sa pamilyang Pilipinong matagal nang naghihirap dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, para pong malaking insulto at saka malaking dagok sa amin, sa mga manggagawa. Ayon sa NWPC, ang komisyong nangangasiwa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWB na magdedesisyon kung magkano may bibigay na aumento, maingat nilang tinitimbang ang magkabilang panig para sa aumentong itatakda nila para sa mga manggagawa. Madalas ang may kakayahan talagang makapagbigay ng aumento ay yung mga medium hanggang large. So yun po ay pinanggaambahan na kung sakaling magkaroon ng aumento, baka hindi rin maipatupad, baka rin magkaroon ng inflationary pressures. Kakarampot daw ang halagang ito para itaguyod ang isang pamilyang may 6 na miyembro. Ayon sa National Statistical Coordination Board, kailangan ng 8,569 pesos kada buwan para mabuhay ang pamilyang may 5 miyembro dito sa Metro Manila. Kung susumahin ang sweldo ni Romel,
nagpapatak ng 8,080 pesos lang ito kada buwan, kapos ng 489 pesos sa lumabas sa pag-aaral ng NSCB. Nakangutang kami hindi lang sa yung agency na pinagtrabahoan namin, kundi sa mga tao rin na nakilala namin sa loob. Yun nga sinabi ko kanina na hindi pa nga namin na isahod, ay pangutang na namin. Ay pagdating ng sahod namin, alos kapiraso na lang pera matitira sa amin. Yun ang babudgetin na naman namin na umabot sa susunod na sahod. Hindi nalalayo ang kalbaryong hinaharap ni Ronnie sa pamamasada. Kada araw, 1,500 ang naiipon ni Ronnie sa pamamasada, pero ang 600 dito napupunta sa pagpapagas. Talagang yung mga pagtaas ng diesel, tsaka ramdam na ramdam niyo yun, epekto sa inyo. Ano nababawas no? Nababawas ba ninyo pambili yung pagkain o panggasto sa bahay? Sa pamilya, gano'n. 500 naman ang kanyang boundary, kaya lumalabas 400 piso na lang kinikita niya kada araw. Nagkakasya na lang sa pang-araw-araw na binabudget na lang para magkasya. Ganun lang. Nang hapong iyon, bumili siya ng 2 kilong bigas na nagkakahalaga ng 30 pesos kada kilo at 3 lata ng sardinas na umaabot sa 39 pesos. Ito ang paghahatian ng kanyang 10 anak. Sa 3 beses na pagkain ng pamilya sa isang araw, 297 pesos ang nagastos ni Ronnie. Ang matitirang 103 pesos ang pilit nilang pagkakasyahin sa iba pang mga gastusin. Problema yung pampaaral sa mga anak. Dati-dati nakakapag-aral sila, ngayon wala. Dahil sa kulang yung kinikita ko. Matapos naman ang buong araw na pagkayod, bit-bit din ni Romel ang pagkain para sa kanyang pamilya. 1 kilong bigas na nagkakahalaga ng 37 pesos at 13 pesos sa sardinas lang ang kinaya ng budget niya ngayong araw. Kasi 3 times a day tayo kumakain sa dami namin, kung bibili lang kami ng 1 kilo, hindi magkakasya yun. Dami namin dito. Kasi yung mga apo niya, 4 rin yan. May anak siya, 2 dyan. Plus 2 pa sila. Kami 5. Ito ang pinagkasya ni Romel para sa kanilang mag-asawa at sa 4 nilang anak. Kung tutuusin, maswerte pang araw sila sa gabing ito. Isa na ganyan nga. Umiiyak mga anak ko pag ganyan ulam namin gulay. Umiiyak kanila hanggang sila kumakain, umiiyak. Nakakaiyak din. Umiiyak na lang din ako pero hindi ko pinapakita sa kanila. Kasi pag nakikita nila kung umiiyak, nagtatanong, bakit ka mama umiiyak? Ang masaklap, hindi lang pagkain ang pasanin ni Romel. May potassium deficiency pang asawa niyang si Minerva, kaya iika-ika sa paglalakad. Ayon daw sa doktor, dahil ito sa kakulangan ng masustansyang pagkain. Una kong mararamdaman yung paa ko, hindi ko maangat. Parang mayroong nakadagang bakal. Hanggang aakit ngayon. Hanggang dito na lang ang hininga ko. Hindi na ako makaano tayo. Binibihisan na lang nila ako. Tapos nagpapadala na ako niyan kasi parang nanghihina na yung katawan ko eh. Papadala na ako sa kanila sa ospital. Minsan 500 lang yung pera namin. Bukod dito, ilang araw na lang magbubukas ng klase. At dahil sa kakarampot niyang sweldo, nanganganib na hindi makapag-aral ang kanyang 2 anak. 480 pesos ang nagagastos niya sa pamasahe sa jeep. 3,390 pesos ang napupunta sa pagkain ng kanyang mag-anak. 1,380 pesos para sa pagkain niya sa trabaho. 1,500 pesos na pambayad ng tubig at kuryente at 3,000 piso naman para sa upa nila sa bahay. Ang suma total, 9,750 pesos. Kapos ng 1,670 pesos sa kanyang sahod na 8,080 pesos kada buwan. Para kahit papano yung makagapay sa kakulangang ito, may iba pang sideline si Romel bukod sa pagja-janitor. Sa isang basurahan sa campus, matyaga niyang iniipon ng mga plastic bottles para makadagdag sa kanyang kita. Minsan kasi sa ngayong bakasyon,
Minsan tumukuha ka lang ng 1 kilo o magkano lang ang kilo, 15 pesos. Kahapon nagdesisyon ng wage board, hindi may bibigay pinipetisyong wage increase. Sa halip, 22 pesos emergency cost of living allowance o ECOLA ang ipatutupad sa susunod na buwan. This is not even a panakitbutas for us. This is an insult sa kakayanan ng manggagawang Pilipino. We're world class. As I've said, we are world class. We're the best among the best workers in the planet could ever produce. Tapos bibigyan na tayo ng 22 pesos ECOLA. Insulto naman po yan. Nito lang kasing nakarang Abril, naitala ng National Statistics Office o NSO ang 4.5% na inflation rate o pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa, pinakamataas mula nung 1 taon. Kabilang sa mga produktong nagtaasan ng presyo ang bigas, asukal, tinapay, sardinas at langis. Kung mataas na aumento sa sahod ang inaasahan ng mga manggagawa para makasabay sa pagtaas nito, may programa rin ng pamahalaan upang maibsan ang pasanin ng gaya ni Ronnie. Nitong nakarang buwan, nilagda ni Pangulong Noynoy Aquino ang Executive Order No. 32 o Pantawid Pasada Program. Layo nito mabigyan ng card na naglalaman ng 1,050 pesos ang bawat rehistradong jeepney operator sa bansa. Pero git ng Pasang Mazda, grupo ng jeepney operator, Band-Aid Solution o pansamantalang solusyon lang ang Pantawid Pasada Program ng pamahalaan. One-time use, nakahanga na kami. Although, binabanggit nila, ito, ang validity ay 5 years. Hanggang kailan kami maghihintay ng kasunod. Aminado naman ng Department of Energy na pansamantala lang ang nasabing programa. Madami hong plano, madaming programa. Nilatag na ho namin Disyembre, patuloy po yan. No? Kami po ay dun sa Alternative Fuels Roadmap, nakipagpirmahan na kami dun sa Transport Associations. At handa na po kami, kailangan lang ho may proseso, may bidding po tayo dyan. At patuloy po ang pagtulong ho ng pamahalang Aquino sa mga nangangailangan po. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin, pangmatagalang solusyon daw ang dapat gawin ng pamahalaan. Well, the long-term plan should be decent wage, living wage para sa lahat. Titingnan po sana ng gobyerno na yung pera ng manggagawang Pilipino bumababa habang yung presyo ng lahat ng bilihin tumataas. Dapat there should be a control on the prices. Kaliwat ka ng pagtaas ng presyo ng bilihin, mababang aumento sa sahod, tila paulit-ulit na magkakaugnay ng problemang hanggang ngayon ay pinapasa ng mga uring manggagawa. Bagamat may mga proyektong inilulunsad ang pamahalaan, konkretong programang kailangan para gumaan ang pasanin ng mga mamamayan.